What's up mga boss? Tara, samahan niyo ako at magluto tayo ng Chinese style pata tim. Anyway mga boss, itong style na gagawin ko ay own version ko. So dito ituturo ko sa inyo yung mga ingredients na ginamit ko at kung papaano ko siya niluto. So ayan, makikita nyo na talagang juicy at malambot siya. Although hindi siya ganun kalambot dahil hindi ko na siya pinalambot ng todo. So ito yung unang-una nating ingredient, garlic. Ayan, and then luya. Tapos naglagay din ako ng whole black pepper and ito asin. So ang gagawin natin dito mga boss ay papakuluan lang natin siya para matanggal yung lansa at yung kakaibang lasa niya. Kasi kapag nagpakulo tayo tapos doon na rin natin siya tinimpla, nandoon lahat yung dumi niya and yung lansa. Kaya ayan, makikita nyo na bukod kong pinakuluan itong pata natin para matanggal lang yung lansa at amoy. So pinakuluan ko lang ito mga boss for 10 minutes. Pagkatapos nyan, inilipat ko na siya sa pan kung saan tayo magtitimpla para sa ating pata tim. So ito ang mga gagamitin natin panimpla. Ayan, isang buong bawang para dito sa ganyang kalaking pata. And then star anise, mga 4 pieces. Black pepper, ayan. So tansyahin nyo, mas madami, mas masarap. Soy sauce, ayan, gumamit din tayo ng soy sauce mga boss. And suka, ayan yung ginamit natin. Pagdating sa lasa mga boss, kayo na ang bahala magtansya niyan. Kasi magkakaiba tayo ng size ng lulutuin na pata. Pero ayan, makikita nyo na naglagay ako ng 1 liter na tubig. Kaya 1 liter kasi papalambutin pa natin yung pata natin. Dahil dun sa unang pakulo ay hindi naman natin pinalambot ng husto. Dahil tinanggal lang natin yung lansa nung karne. So ito, makikita nyo na kumulo na siya and saka lang ako naglagay. So mga 1 oras na to bago ako naglagay ng asukal kasi masusunog lang yung asukal natin. And ito, naglagay na rin ako ng seasoning powder para mabalanse yung tamis at alat niya. And ito, naglagay na rin tayo ng puso ng saging. Tapos imbis na bok choy ang gamitin natin, ayan, pechay bagyo ang ginamit natin dito mga boss. So dito hindi ko na rin ipapakita sa inyo na nagprito ako ng saging na saba. Kasi optional lang naman siya. Pero pwede nyo ring lagyan ng saging na saba. So mamaya maglalagay ako ng saging na saba after 1 minute kapag lumambot na yung pechay bagyo. Ayan, tapos magpapakulo tayo ulit for another 2 minutes sa saging na saba. So itong finished product natin mga boss ay hindi siya masyado matamis kasi hindi ako fan ng mga pagkain, especially ulam na matamis. Ayan, so dito sa timpla ko, kung gagayahin nyo siya, ay hindi siya masyado matamis. Kung makikita nyo yung asukal kanina, 4 tablespoon lang yung nilagay ko doon. So ayan, makikita nyo yung juicy na ating pata tim or braised pork. Ayan, so makikita nyo, 'di ba, gumamit tayo ng pechay bagyo kasi pwede naman natin gamitin 'yan as alternative. So ito, tara, kainan na. So ayan, hihiwain na natin siya. Makikita nyo na malambot siya pero hindi rin siya ganoon kalambot na talagang naglalasog-lasog. Kasi ang gusto ko talaga sa texture ng baboy ay yung ganito, especially sa lited. Gusto ko yung medyo makunat-kunat pa siya. Yan talaga yung masarap eh. Kasi depende naman yan sa atin eh. Depende sa inyo kung talagang papalambutin nyo yung tipong lasog na. Pero ayan, try nyong gayahin itong recipe ko para matikman nyo rin yung ganitong style.